Hi guys! Magluluto naman ako ng ginataang munggo with chicharon bulacan. Ayan guys, overloaded ang ating chicharon bulacan kasi nga naman iyan ay paborito kong ilagay sa munggo. At abay, napakasarap naman talaga kapag chicharon ay marami sa ginataang munggo. So ayan guys, magugutom ka talaga. Pero masarap kasi gulay nga at healthy nga. Tara, samahan niyo ako magluto. So, ayan guys, hinanda ko na lahat-lahat ng ingredients para hindi na ako mahihirapan kapag ako ay nag-umpisang magluto. So, ayan guys, naka-ready na yung aking munggo. Ay malambot na siya kasi nga binabad ko na siya overnight. So, ayan guys, yung aking pork. Of course guys, kapag ako ay nagluluto ng munggo guys, kapag pork ang ginamit ko guys, ay pinipili ko yung baboy na may kasamang taba. Kasi ang ginagamit kong mantika guys is yung mantika nung taba niya guys. Ayan guys, niluluto ko sa mantika, pinafried ko ng pinafried para lumabas yung mantika niya. So, yan yung gagamitin natin na mantika. So, ayan guys, tinabi ko lang ng konti yung pork guys, yung taba ng baboy na tinanggalan ng mantika. So, ayan, nilagay ko na rin yung ricados na onion and then garlic. So, ayan guys, ganyan ako magluto ng ginataan guys. So, ito naman ay kanya-kanya lang talaga tong version. Para sa akin, ito na yung pinakamadali at para sa akin, ito yung masarap na luto para sa akin. Gagamitin kong mantika is yung mantika ng taba ng baboy. So, ayan guys, dahil okay na yung ating onion at ating garlic, nilagay ko na rin yung laman ng baboy. Hindi ko na tinanggal yung taba ng baboy na na-fried guys. Kasi gusto ko lumambot rin siya ulit ng konti kaysa ma-fried. Kasi masarap din yung lasa niyan guys kapag palutang-lutang siya sa munggo na may medyo taba. Pero wala na yan siya masyadong mantika kasi nga nasipsip na, natanggal na at iyan nga yung pinangluto natin. Ayan, yan yung ginamit ko pang gisa. So ayan guys, ganyan lang naman ka-easy magluluto. Anyway guys, itong pagluto ko, ito yung gawain ko sa probinsya. Ito yung style ng pagluluto namin sa probinsya. Anyway guys, Visayan style ito guys. So, wala namang pagkakaiba kahit dito naman sa atin sa Luzon kasi kanya-kanyang version naman ang pagluluto kung saan tayo mas komportable. Pero ito yung way ng aking pagluluto guys na mas sa tingin ko at sa pakiramdam ko mas masarap siya. So, ito yung way ko sa pagluluto guys na ginataang munggo. Ayan, nabulol ako. So, ayan guys, kailangan nating palambutin yung karne. So, ayan, patakip-takip lang, then sinisilip-silip ko rin. Kasi, baka mamaya, konting-konti na yung tubig. So, ayan guys, kailangan nating palambutin yung karne. Kasi nga, para mas masarap kainin kapag malambot. So, ayan guys, nilagay ko na rin yung kamates and then bell pepper guys. So, nilalagyan ko ng bell pepper guys. Mas maganda nga, mas maraming ricados talaga ang ating niluluto kasi nga mas mabango at mas masarap. Diba? So, ayan, pero yan lang yung kinaya. So, ayan lang yung ating ricado. So, para sa akin, masarap na din talaga siya. Depende na rin kung paano natin timplahin. So, ayan, yun na yung version, pinakamadaling version ko sa pagluluto ng ginataang munggo guys. Mostly, ang ginagamit ko talaga sa ginataan guys is baboy talaga guys. Actually, baboy naman talaga siguro, 'di ba? So, ito yung version ko. Basta, ang akin kasi guys, kung ano yung maisip ko, yun yung itatry ko. At kapag nasarapan ako, ulit-ulitin ko. So, ayan guys, optional lang din ang paglalagay ng spicy guys. So, dahil nga mahilig kami sa spicy, sa mga niluluto namin, ay nilagyan ko ng spicy. Yung seeds niya guys, yung rock na spicy. Pwede rin yung powder. Nasa inyo guys kung lagyan nyo hindi. Kasi kung hindi naman kayo mahilig, huwag kayong maglagay. Okay? So, nilagay ko na rin yung munggo guys. Anyway guys, yung munggo guys, ay binabad ko na siya 24 hours. So, ayan, kaya medyo ano na talaga siya guys. So, gusto ko kasi yung munggo guys is parang yung sobrang lambot guys. Is parang parang ano na siya, yung parang sticky konti kapag niluluto. Yung ganon. Basta yung open talaga yung ano ng munggo. At hindi na tayo mahirapan at matatagalan sa pagluluto at hindi na rin sayang yung gas natin sa pagluluto kapag nakababad na yung ating
munggo or malambot na yung ating munggo or nakabuka na yung ating munggo. So, ayan guys, ginisa ko na rin kasama yung munggo. Hindi ko pa po siya talaga nilagyan ng tubig bago ang munggo. Nilagay ko muna ang munggo, ginisa, bago ko nilagyan ng tubig. So, ayan guys, naglagay na ako ng tubig guys. Anyway guys, kung bakit medyo may pagka-orange siya is dahil doon sa ginisang pork and kasi marinated yon, and then ang dahil sa ating chili sa spiciness na ating nilagay. So, ayan guys. And then, kasama na rin dyan yung ating kamatis. So, kapag natunaw kasi yung kamatis, medyo orange siya. Pero medyo talagang masarap siya. And then, ang ating bell pepper, of course, di natin yan makalimutan kasi para mabango yung ating niluluto. So, ayan na yung version ko ng aking pagluluto guys. So ayan, sobrang daming niloto ko guys kasi nga kapag kami nagluluto ng tanghali guys, hanggang hapunan na yan guys kasi nga 3 lang kami, so kailangan diretsahan na yung pagluto ko para hindi na ako magluluto kasi maabala na yung trabaho. So ayan, thank you guys sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa inyo guys ha. And then, yun guys, gugutumin ko muna kayo guys. Pero alam ko na marami na rin nagluluto ng ganitong mga version kasi nga easy lang naman at ito na yung pinaka-paborito nating pagkain mga Pinoy Kanya-kanya na lang halo, kanya-kanya na lang diskarte kung ano yung ihahalo natin, 'di ba? Kasi actually hindi naman talaga naka-focus ako kung ano ang ingredients kasi kahit ano naman masarap nga dito guys is lagyan din ng dahon ng ampalaya. Ano yung ampalaya guys? Yung dahon niya, yung malambot pa na dahon. Yan guys, para medyo mapait-pait. Basta ganun. Kaso ako guys, hindi ko nilalagyan kasi hindi ako mahilig guys noon. So, okay lang din naman kahit meron or wala. Kasi masarap talaga din daw kapag meron. Kasi hindi ako mahilig nun guys. So, kaya hindi na ako naglagay guys. Pero kung kayo mahilig guys, pwede ka maglagay guys. And then guys, yung iba rin dito guys, na ginahalo sa munggo is yung tuyo na isda. Masarap din talaga guys. Minsan, ganyan din yung ginagawa ko guys. Tuyo na isda guys. Hinahalo ko sa ginataan na munggo or ginataang gulay. Masarap din yun guys. Ito nga kasi is naisip ko din sana nito is haluan ko ng tuyo. Kaso nga may pork So, hindi na lang. So, ayan. So, pero ang nilagay ko dito guys is napakarami talaga. Hinanda ko talaga, bumili akong maraming chicharon. So, ayan guys. Ganyan lang. Antayin mo lang siyang kumulo. And then, para mas magiging sticky yung sabaw niya. So, ayan guys. Mema-mema lang. So, may ulam ka na. So, ayan. Sobrang dami nga naman. Dinagdagan ko siya ng tubig guys kasi nag-request nga yung hobby ko na may sabaw daw, kailangan daw may sabaw. So, ayan guys, nilagyan ko siya ng oyster sauce guys. So, ayan guys, para mas masarap at mas malasa guys. So, ayan. Taran! So, kayo ba guys? Paano kayo magluluto ng munggo? Naglalagay rin ba kayo ng oyster sauce? Ako kasi naglalagay guys oo nga no. Kasi kanya-kanya din talaga tayo ng taste or pagluluto din talaga. Kanya kasi tayong gusto talaga no, pero yun nga, lahat naman kahit ano halo natin basta ulam masarap yan diba? At as long as na kaya natin or diba ulam naluluto or yan, but okay na yan. So ayan guys, tinakpan ko muna until na kumulo. So ayan guys, kapag malambot talaga yung or nakabuka na yung guys, yung munggo is mas easy talaga siyang lulutuin guys. Kaya ako overnight ko talaga binababad yung munggo guys. Tas minsan pag madaling araw, pinapalitan ko siya ng tubig, dinidrain ko and then palitan ng tubig. Ganon yung ginagawa ko guys para mas lumambot na siya ng umaga guys. So pagka niluto ko, ready na siya. So mas madali na siyang palambutin, hindi na mauubos yung gas natin, and of course mas medyo mag-sticky yung ating niluluto kapag malambot sobra yung munggo. Tulad yan guys, masyadong nakalabas yung munggo. Yun yung gusto ko sa munggo guys, hindi yung buo yung munggo. Yung iba kasi minsan nabibili ko sa pagluto sa work is minsan buo pa yung munggo. Gusto ko yung open talaga yung munggo guys. Yun yung gusto ko at malambot talaga sobra yung karne. So ayan guys, ganyan lang 'di ba? Parang nakakagutom tuloy ulit ng
Oh, yan guys, ilagay ko na yung gata. Anyway guys, yung gata parang ano guys, nilagay ko guys is yung sachet lang guys. Kasi malayo nga yung palengke dito sa amin guys. Ang hirap bumili ng fresh na gata guys. So yung sa sachet na lang talaga kasi yun lang mabibili natin sa mga tindahan or sa mga grocery, napaka-easy. Pwede nating i-stock sa loob ng bahay. Kaya meron talaga akong stock ng gata guys sa bahay kasi nga mahilig kami maggata. Yung asawa ko mahilig maggata rin. So, minsan naggagata siya ng tulingan or isda. Yun ganun guys. Mahilig kami sa gata. Kaya, meron talaga kaming naka-ready ng mga gata dito sa bahay. Para talaga na kapag kailangan namin hindi kami mahirapan. Minsan, bumibili rin kami ng mga fresh na gata sa palengke. Kaso, ang layo nga ng palengke dito sa amin guys. Kaya, kinakailangan sachet. Yung sa supermarket lang talaga din madalas ang aming ginagamit. So, ayan guys, dahil sobrang yung kulay tingkad ng kulay ng gata. Kasi nga yung pinaghalong, yung spicy na chili, and then yung marinated na karne, and then yung oyster sauce, and then yung kamatis. So, ayan guys, nilagay ko na rin yung gulay guys, yung pichay. Pichay nga pala hinalo ko guys. Ayan, nilagay ko na yung parang tangkay niya guys, ng pichay. Kasi medyo matigas yun guys eh. Gusto ko na lutong-luto yun siya, compared doon sa dahon. Gusto ko lutong-luto talaga yung gulay guys. Ayaw ko ng medyo half cook. Parang basta gusto ko yung lutong-luto talaga, as in lutong-luto. So, ayan guys, sobrang lambot na rin yung ating karne dyan. So, ayan, kumukulo na rin siya. Of course guys, tikim-tikiman niya rin guys kung tama yung timpla. So, ayan guys, sobrang daming gulay, overload talaga yung gulay guys, no? Gustong gusto kasi ng asawa ko is meron talagang sabaw, kaya dinagdagan ko na. So, ayan guys, nilagay ko na rin yung dahon ng pichay guys, kasi madali lang kasi yan siyang maluto talaga. Ayan, sobrang dali lang yan talaga maluluto, kaya sa huli ko na talaga nilalagay. And of course guys, yung chicharon guys, sinalagay ko na rin siya sa huli guys, kasi kapag natagalan kasi yung pagkain sa labas guys, or pag natagalan kasi yung pagkain sa kawali is natutunaw rin siya ng kusa, kaya ako nilalagyan ko isa huli na rin talaga yung chicharon para tawag nito, para hindi siya masyadong matutunaw yung chicharon talaga guys. So, ayan lang guys. So, guys, thank you for watching sa aking mga video. Maraming salamat din sa panonood nyo guys. Thank you so much sa lahat ng panonood nyo. And then, God bless guys. Hit na rin ng notification bell guys para mas updated kayo sa aking mga bagong video. And then, yan guys, yun yun. Diba guys, sa huli ko na nilalagay talaga ang chicharon guys. Kasi, ayan, ang dami. Para kapag lumamig, tamang-tama, hindi siya masyadong matunaw guys. Kaya sa huli ko na talaga siya nilalagay guys. Kaya yung patapos na, paluto na. Yan guys. Kasi gusto ko kapag kumain ng ganyan is may makakain pa. So, ayan. Ayan guys, overload sa chicharon. Chicharon Bulacan yung ginamit ko guys. So, ayan guys. Thank you for watching. Tara, kain na muna tayo guys. At ako'y gutom na. Maraming salamat guys sa panonood. Thank you guys. Please subscribe my YouTube channel guys. Maraming salamat. God bless guys.